Daghang salamat Pastor Ray Sobrabas og sa church. Usa ni ka dako nga testamento nga ang Dios nagtrabaho sa tagsa-tagsa ka kinabuhi sa mga members ini nga church. Og dili ko kalimot, ulitaw pa ko nag-attend ko sa una sa prayer fasting, prayer vigil dito sa dito nga church sa Pikas. Nagkita mi, nag-ila-ila mi ni Pastor Ray Sobrabas. Unya nagtan-aw ko sa iyahang kinabuhi unsa nga ang Dios nagtrabaho sa ilahang pamilya kuyog sa iyahang pinalanggang asawa. So taga Mulavi Zamboanga del Sur ko, nag-graduate ko sa MSU Marawi. Unya didto ko nakasabot sa mensahe sa kaluwasan didto sa MSU Marawi, na save ko didto sa pinaagi sa ministry sa Metro Iligan Bible Baptist Church under Pastor Paul Puntillas. O gigamit sa Ginoo silang Pastor Ezekiel Magbanwa, Pastor Carl Escudero ug uban pa nga mga magwawali didto. So kita tanan produkto ta sa kinabuhi sa mga taong nga nihalad sa ilahang kaugalingon diha sa buluhaton sa Dios. O kining inyong tigumanan og ang kanindot nga gihimo sa Ginoo, usa ni kapagpadayag nga ang matag usa ka miyembro ining simbahan adunay kasing-kasing mapaubsanon, mapailubon gumikan kay ang matag buluhaton sa Dios. Walay tinuod nga kadaugan kun walay mga membro nga mosadmital og mopaubos diha sa ilang mga kasing-kasing alang sa buluhaton sa Ginoo. Let's stand up please. Atong ablihan atong Bible sa duha ka bersikulo nga atong makita diha sa book of Mark chapter 4 verse number 35 and Mark chapter 5 verse number 20. Ang atong topic, it's all about great things onto the other side. Great things onto the other side. Mark chapter 4 verse 35, dunganan nato sa pagbasa, everybody read. And the same day when the evening was come, he said unto them, let us pass over onto the other side. Mark 5:20, go. And he departed and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him. And all men did marvel. Magpray ta. Lord, salamat ini nga kagabion, all the glory and honor. Ikaw ang ma-exalt Ginoo sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. And thank you Jesus Christ for saving our soul. Thank you for putting us in your ministry. Thank you for loving us and extending your grace towards us. Thank you Father, and thank you for this opportunity and the blessing to preach thy word. Bless all of us by your word. And all the glory and honor amahan among ibalik nga na kanimo uban sa pag-ampo nga ang tanan nga nagapaminaw nini gayud o Dios magakalipay og mahimong galamiton diha sa imuhang buluhaton. In Jesus name. Amen. Palihog manglingkod, maayong gabi sa tanan. Mga kaigsuonan, balikon ako, ang atong topic is great things onto the other side. Kindly underline the word in Mark chapter 4 verse number 35. Let us pass over onto the other side. Let us pass over onto the other side. O dito sa Mark chapter 5 verse number 20, bagisi po niyo palihog sa inyong Bible, miingon siya diha, and began to publish in Decapolis. Ang inyong bagisan, how great things Jesus, how great things Jesus had done for him. And all men did marvel. So, na diha na to gikuha ang atong title, Great Things on the Other Side. Kung masayod mo mga kaigsuunan, gikan ko sa Mulavi Zamboanga del Sur, sa dihang nag-eskwela ko dito sa MSU Marawi, it was not a plan nga mo-eskwela. Nga dito mo-eskwela. Gumikan sa amuang kalisdanan, daghan mi nga mga igsuon, og ako ang ikalima, og ako gyud ang nakakita sa kalisdanan sa among pamilya. Kapobrehon sa among pamilya, gumikan kay nga akong papa panday man. Ako mama nas balay. Tig yung lisura na mas Mulavi sa Zamboanga del Sur. Pero nakakita ko sa kapobrehon na mo, niingon ko, dili gyud ko mosunod ni papa og ni mama. Ako nang gisaad kung kaugalingon, wa pay Biblia ng panahon na, relihiyon pay naa. But I believe nga life is a choice. Unya gi-allow sa Ginoo to go onto the other side. And that's MSU Marawi. Aron mapadayag sa Dios ang iyang katuyuan sa akong kinabuhi. Amen. Nagtuo ko daghan pud ninyo, dili taga pigkarangan siguro. This is your other side. But to fulfill God's plan in our lives, kinahanglan mo abutag pigkarangan.
Moabot ta sa punto nga magkita ta. Aron mapadayag sa Dios unsa kadako ang naa sa other side. Amen. Mga kaigsunan sa Ginoong Hesus, ingana ang iyang kinabuhi. Usa ka kinabuhi nga napuno sa pagserbisyo. Ang Book of Mark usa ni ka ilustrasyon ngadto sa usa ka kinabuhi nga usa ka servant. Dunay 4 ka libro. Kung magtuon ta sa ato ang Biblia, ang 4 ka libro ang Matthew, Mark, Luke, John. Ang Matthew nagsulti nga naghulagway diha ni Kristo. It pictures out that Jesus Christ is a lion or a king. Hari. Mao nang ang presentation ni Matthew is si Jesus Christ hari. Sa Book of Mark, gipresent din si Jesus Christ nga servant. Gitawag na siya ox. Usa ka alagad, usa ka trabahante, gipadala sa Dios gikan sa langit aron nga iyang kaugalingon mo ihatag nga bugti alang kanatong mga makasasala. Ikaw ug ako produkto ni ana. Mao na nga gipasabot diha ni Mark, si Mark pod mga kaigsunan kun aton tanahon, usa pod siya ka trabahante ni Apostol Pablo ug sa iyahang puyuan nga si Barnabas, si John Mark. Siya ang gigamit sa Ginoo nga masulat ang libro sa Mark. Ug ang mga eksperyensya ni Mark gigamit sa Dios aron iyang ma-express pag-ayo og unsa kining gitawag og pagka-servant. Kay si Mark mga kaigsunan nahimo gyud siyang servant ni Paul ug ni Barnabas. Mao nang dili sayon nga mga servant. Unya dinhi sa Book of Luke mga kaigsunan gipakita diha mga kaigsunan nga si Kristo tao. Mao nang kasagara po diha ang pagsulti diha, makit-an nimo diha ang iyang lineage. Kung dis-a siya ang iyang kagikan, asa siya gikan. Gumikan kay si doktor, si Luke usa man ka doktor. Og diha sa Book of John makit-an nato ang pagpresent ni Christ nga usa siya ka Dios. Amen. Mao nang kanang 4 ka libro mga kaigsunan nagpadayag na kung kinsa si Kristo sa lahi-lahi nga anggulo, sa atubangan, sa likod, sa wala og sa tuo, makita nato kinsa gyud si Kristo. Pero kini nga bersikulo nga atong gikutlo karon gikan sa pulong sa Dios. Bersikulo ni nga nagpasabot nato mga kaigsunan sa unang punto sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, that Jesus Christ is our great servant. And number 1 point mga kaigsunan, the great invitation from the great servant, the Lord Jesus Christ. Amen? Kini nga klase sa journey nila mga kaigsuonan, sultihan ta mo. Usa ni ka journey nga ikaw ug ako gihatagan sa Ginoo og opportunity to go onto the other side. Kining niya sumala sa kung pagtuon, naa siya sa eastern side sa Sea of Galilee. Ang location ini ni Jesus Christ. Pag-ingon niya, He invited His disciples to go over onto the other side. That means lata sila, mutabok sila from the eastern side to the Sea of Galilee, paingon dito sa gitawag og Gentile nga region, nga mao ang Gadarenes or Gadara. Tabukon nila. Sa atong kinabuhi, naatay mga kinahanglang tabukon, kinahanglan nga latason sa atong kinabuhi. And that is the will of God, mga kaigsuunan. Walay ayahay nga kinabuhi ining kalibutan. Sultihan ta mo, dili sayon nga ang Dios nahimong nagpakamatay bayad sa atong mga sala, nahimong libre nga ni kanato, pero ang iyang kaluwasan nga gihatag sa ato ang mga kaigsuunan, iya ning gitrabahuan. Mao nang ang iyang pag-ani sa kalibutan, wala siya muani sa kalibutan aron nga alagaran, kundi mualagad ug muhatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang kanatong tanan. Nakit-an nimo mga kaigsuonan, kita dili na kinahanglan nga magpalansang ta sa krus or magpakamatay ta para sa buluhaton sa Dios. Gisugo lamang kita mga kaigsuonan nga mutuman siyang kabubuton to go onto the other side. Ug wala kay makita diha mga kaigsuonan nga kasiguraduhan. Wala gipadayag ni Ginoong Hesus unsay dangatan nila didto onto the other side. Wala gipakita sa Dios. Kay usa ni ka journey
nga ang Dios ra gyud mo'y nakabalo. Ang Dios ra gyud nasayod. Kinsay magtuo nga sa among pito ka igsuon sa lugar pagyud sa kamusliman na wali ang maing balita ni Kristo. Sa MSU Mid Campus, dili ba na strange sa atong una-una? Pero subo pamalandungon mga kaigsuonan nga kita noon nga naa sa usa ka lugar mga kaigsuonan nga daghan nga mga tao nga dili lisod para nato og sa tong hunahuna nga makabutan nato sila sa mensahe sa pulong sa Dios, pero manalaw pa man gihapon ta. Mao nang giingon ko ninyo mga kaigsuonan, nagsulti ko diha kaninyo, there is that great invitation that comes from Jesus Christ. Gikan mismo ni Ginoong Hesus, usa ka pagpakita, usa ka example that He is that great servant nga gusto niya nga kita musunod niya isip usa ka alagad gikan sa iyang amahan. The Gospel of Mark shows us the tireless servant, but observe the authority in his service. He does not ask for permission. He commands the direction. Siya gyud. Siya mo'y author ini nga klase sa journey sa kinabuhi nato. Mao nang kumusimang tag-ato mga kaigsuonan, ambot na lang gyud sa atong kinabuhi. Naamang gyud untay nindot nga direksyon ang Dios sa atong kinabuhi. Jesus initiate our spiritual journey. Our move onto the other side is not based on our strength or desire, but on His definitive divine command. When Jesus says, "Let us go," we are guaranteed to reach the destination, regardless of what lies between here and there. Wala, bisan unsa pa ang atong dangatan dito, siya mga kaigsuonan mo'y nagkuan ana, nagagiya ka nato. Og atong tan-awon mga kaigsuonan, nga dili gyud ta mapildi kung atong tuhuan og saligan ang atong great servant nga mao si Jesus Christ. Moving onto the verse, another verse. Ikaduhang punto mga kaigsuonan, the great storm of wind. Sa ilang pag-travel dito sa Mark chapter 4 verse number 37 to 38 mga kaigsuonan, there was that great storm of wind. Nga ang mga disciples, mga kaigsuonan, nangalisang sila, nakuratan sila. Perting kuyawa sa ilahang kahimtang mga kaigsuonan. Ug ila pag yung nakitaan nga ang ilahang master mga kaigsuonan natulog didto sa sakayan. Nagsige naman tagkadungog ini mga kaigsuonan. Pero kabalo ba mo mga kaigsuonan unsa nga mensahe ang gustong ipaabot sa Dios sa matag usa ka disciples didto? Nga yes, gi-invite sila. It's an opportunity nga moadto sa other side. Pero wa sila kabalon sa ilang dangatan. Kay diha pa lang sila sa sakayan mga kaigsuonan. Wa pa sila kabot sa ilang destinasyon. Doon na great storm of wind. Unsay buot ipasabot ni Ginoong Hesus. Ang iyang ipasabot nga sa atong journey ining kinabuhia, makaingon siguro ta nga wala man ni kasiguraduhan. Usahay murag walay kalipay. Usahay daghay problema. Nabaptis na noong ko, nagsigi na noong kong simba, nagfaithful na noong ko, nagbasa na kong Bible, bisag unsa na lang nga trabaho, buluhaton, simbahan, akong giapilan, pero nganong daghan man kay problema. Gi-allow ng great storm of wind sa atong kinabuhi mga kaigsuonan in order for us to realize that our dependence is of Him. And in order for us to plea to Him and acknowledge our weaknesses. And God is allowing that to happen in our lives in order for us to experience who He is in our lives. And His powers beyond our understanding. I-allow na sa Ginoo aron ma-experiensyahan nato unsa siya kagamhanan sa atong kinabuhi ug unsa ang atong pag-ila sa atong kaugalingon nga wa man gyud tay mahimo bisan unsa pa nga achievements mahimo nato sa kinabuhi. There will come a time in our lives mga kaigsuonan nga moingon gyud ka, Lord, I need you.
Lord, I am nothing without you. Aron i-recognize na to sa itong kaugalingon that we are weak before Him and we need His grace. We need His strength sa atong kinabuhi. Higala igsuon, daghan na mig mga dato nga kliyente sa amo ang accounting firm o sa law firm. Halos di na maihap ang ilang mga kayutaan, mga kaigsuunan. Pero mutulo ang akong luha. Maghandom sa kaluwasan nga gihimo sa Ginoo na Lord, pagkanindot Ginoo, nga bisan pa man og ingani nga kapobrehon ang among nagian sa kinabuhi, pero ang kalipay nga imong gibutang dinhi sa among kasing-kasing sa adlaw nga akong gidawat si Kristo nga ako manluluwas, dili ni siya kabayran Ginoo sa tanang bahandi ining kalibutan nga among makabutan og madawatan. Sakto ang pulong sa Dios nga nag-ingon siya, for a man's life consisted not on the abundance of the things which he possessed. Ang atong kinabuhi ning kalibutan wala mag-aagad sa kadagaya sa mga butang nga atong nabatunan. Ang atong kinabuhi dapat magdepende diha kanunay sa Dios. Amen. Mao nang i-allow niya ang storms of wind, mga kaigsuonan, sa atong kinabuhi aron ma-recognize nato tong weaknesses ug ma-experience nato ang powers sa Ginoo. Number 3, the great calm. Puro ni great, mga kaigsuonan. Great invitation from a great servant, Jesus Christ. Great storm of wind. Naaragya po na, mabagisan ninyo na yung mga great. Then great calm. It means the peace provided. Wow! Ang atong kahimtang nga makasasala ta, kagubot, mga kaigsuonan, sa atong kinabuhi. Kay kini nga kalibutan, wala ni siya laing idalit sa atong kinabuhi, kaguol o kapakyasan lang. Amen? Sumala pa sa kanta. Ang kalibutan, walay laing idalit, kaguol o kapakyasan lang. Hatagig higayon, si Jesus karon nga mudumala sa kinabuhi mo. Siya lamang ang nasayod sa gihandom sa kalag mo, sa kasing-kasing mo, si Jesus sa tagig higayon. Mga kaigsuunan, there was that great calm experienced by the disciples because of the Lord Jesus Christ. Nakita ninyo, kung atog yung tagaag pagtagad ang pagbasa sa pulong sa Dios, murag ang ilang pagpukaw ni Ginoong Hesus, murag yun sila guway respito. Murabag, gisagulan siguro sipa, Ginoo, Master, carest thou not that we perish? Murabag, samning niya ato ang leader, samning master na to, dili tulog-tulog naman. Nga mga matay naman tayo ning niya. Nga na gyud ang kinabuhi, mga kigsoon. Say di ta kasabot sa itong papa, sa itong mama, sa itong mga leader. Pero everything is in control. And God allowed that to happen, mga kigsuonan, in order for us to experience His peace. Amen? Ang iyang kalinaw. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Roma, mga kigsuonan, gumikan kay gimatarong ta ni Ginoong Hesus Kristo, kita aduna nay kalinaw uban sa Dios. We have peace with God because of that Jesus Christ who died for us. Dili mabayran ang kalinaw, mga kaigsoon, na ako niingon ko nga dili gyud sayon ang magpastor. Nahimo kong staff ni Pastor Paul for how many years? Sige ko niyang giuban-uban, gikuyog-kuyog. Pero sa dihang gitawag ta sa Ginoo sa buluhaton dito sa Barangay Suarez, usa ka lugar din daghay mga Kristohano na, mga Baptist na. Ug kana nga lugar ang Barangay Suarez nakaproduce na og I think 3 ka pastor sa akong nailhan. Gikan gyud diha. Pastor Eddie Herodias, Pastor Wesley Kalunsag, iyang igsuon taga diha man sila. Pero matingala ka, mga kaigsuonan, sa kadaghan ang taga-Mulabi pagyoy gibutang anang lugar nga way kaliwat. Barangay Suarez, ibabaw sa NEC, National Steel Corporation. Makita nimo ang trabaho sa Ginoo.
First, in Barangay Suarez, mo na kung naay tawgon dito mga kaigsuonan, bisag 50 pa kabuok mga kaigsuonan nga magpastor anang lugara, ikalipay gyud nako na mga kaigsuonan because their harvest is truly plenteous. Dili kompetensya ang buluhaton sa Dios. Usa ni ka illustration sa pagpangani nga dunay mga kaigsuonan nga mutabang nimo moingon nga Brad, mutabang kog ani. Tabangan tag-ani. Kay perting daghana pa sa lugar. Daghan pa kayo. Ang first mission ako mga kaigsuonan by the grace of God, mga schools, kanang Sweets Ministry, Student Witness for Christ. And by the grace of God, gikan pa sa MSU Marawi, mga kaigsuonan, bisan pangutanon ninyo sa Pastor Ezekiel Magbanwa, before ko ni graduate sa MSU Marawi, daghan kog bunga na bilin. To God be the glory. O before ko gisent out sa Metro Iligan Bible Baptist Church, buhi pa man si Pastor Paul o ang mga staff. Pangutanan ninyo kung kinsa akong mga bunga. O bago lang, gikan mi sa DPPF, Davao Prison and Penal Farm, sa Dapicol, formerly Dapicol. Nag-start kita dito mga kaigsuonan. Ako lang isa ni adto. Nag-start sa prison ministry 2013. Sa Iligan City Jail 2007. Sa Davao Penal Colony 2013. Ug daghay mga problema na agian. First time pagsakay na kog bus, wa ko kabalo, wa ko kabawog ahan ng Davao. Wa po ko kabalo ahan ng Penal Colony. Niadto lang gyud ko tungod sa panawagan. Sa dihang nagsakay ko sa bus, nilingkod ko, nagsigtulo akong luha. Ningon ko, ganong imo man ko adtuon anang lugar ang Ginoo? Wala, di man ako na sila kaliwat. Mga piniriso man na sila. Unsa man gyud na sila ka-importante nga akong biyaan, akong pamilya. Ngano man mo adto ko anang lugar ang Ginoo nga mga piniriso man na. They are convicted for a crime. They committed crime against our law of the land. Ano maadto ko? Sige tulo, di ko kasabot. Sige tulo akong luha. 2013 na siya mga kaigsuonan. Pero kung imong tanawon karon, ang maximum compound o ang medium compound, doon na gyud tay simbahan nga pinaagi sa trabaho sa Ginoo sa kinabuhi nato ug sa uban nga mga magtutuo nga naa sulod, napundar ang maong simbahan, gihatagan patagyuta didto sa sulod. Ang atong yuta giilugan sa Iglesia ni Cristo og kining Jehovah's Witness. Kay tagsaram ta mo adto sa isa ka bulan kausara. Og ang nahimong supporter nako ang akong asawa. Ang yang sweldos Petronas iyang ipadala nako. Tinuod na, munang salamat nga naay mga asawa nga nakasabot in town, naangin in town sila. Sa tawag sa Ginoo, nagproblema sila sa dili nila problema. Naog pwede pa in town iuli ta, murag iuli gyud ta kay moingon sa nakansi man ko ining niya. Pagpamalay nako sa akong ugangan, kay namalay ko ako ra mang isa. Ako rang isa. Namalay ko didto kay ingon man sa Pastor Paul nga siya ra pug kunoy na malay, diin ko sulayan tanang ikaw ra mo'y mamalay. O ako ray na malay. Pag adto na ko dito, atong timing pod pamahaw. So, in short, nananghid ko inko, ma'am, kanang si ako di si Alfredo Ubina Jr., ma'am, estudyante, nakagraduate nag-Bible School sa Metro Iligan, kanang, ma'am, kanang nahigugma ko sa imong anak, ma'am, ba, kanang mga sawa ko niya, ma'am. Unsay tubag siyang mama, kay siya may kamagwangan. Tubag yung mama, wala ko kabalo nga akong anak, wa ko kadungog nga akong anak na ay uyab. Unya karon pamalay ana. Perting hila kay kamagwangan man siya. Unya during the time CPA na siya. Kung ma'am kanang ay lag kabalaka ma'am kay kanang iyang sweldo ma'am kanang iyaha na ma'am, dili putlon ang inyong iyang suporta nimo. Madugangan pa ma'am, kay naa naman ko. Pero ma'am, kanang makigminyo, jugo niya ma'am, kanang sugot na ma'am. Ana po to yung igsuon nga, ayog sugot ma kay kuan. Kanang na ang, ana. Usahay, tanawon biya gyud ta kay Bible student, pagko Pastor Ray. Punya kanang Bible student ta usahay, kanang
dito sa sildan murag hago kay mis trabaho ba niya nang lupyak akong naong ba niya murag kulag kaon. Hago din sigig sulwining ana pero gaan imong lawas. Pero mao lagi na kanang naang tan-awon tas tawo murag wa gyud ba. Delikado gyud ang kaugmahon kung anak ini. In short, ingon siya, sige, adto ay ang papa. Ay, broken family man si Mrs. Adto na pug ko na malay. Akong kwarta na, di ko kalimod. 7,000 ra gyud gi-loan against deposit nako sa FICO. 7,000 gi-budget gyud nako gayo. Adto dayon ko sa kining niang nangadto mi sa Butuan. Dito na pug ko nananghid siyang papa ni samot. Nagkain ko lisura din kita lang isa mamalay. Oy, unsa man nga pagpamalay nga ikaw ramang isa. Murag luto naman ni daan. Ko ana gyud sir kanang gusto lang gyud ko sir nga kanang naang ang akong gastuhon sa kuan sir ba sa kasal na lang. Ay lang mo kabalaka sir kay ako may mo gastos kasal dili man ta mo pagaston. Pero anang panahon na ako'y kwarta 7,000 ra. Nya miingon ko ay mo kabalaka sir ako'y mo gasto sa kasal. Wala mo'y gastuhon. Pero tinuod biya gyud na mga kaigsuonan. Mao nang kamong mga Bible students, kamong mga nag-alagad sa Dios, sultihan ta mo. Nahimo gani sa Dios nga maluwas ang atong kalag kana pang panginahanglanon sa kasal. Gihatag na tanan ang iyahang suuton nga kanang naang unsa na? Kana gihatag taga Amerika naghatag, wa pa gyud to magamit. Siya gyud first user. Ana niya na mga bayro noon, ana pagkahuman mga kaigsuonan pag human na mo kasal. Di ko kalimot ang trabaho na mo pagkagabi nagsige na lang mig-ihap. 60,000. Nakabayad mi sa kuan. Buot na ko'y pasabot dili gyud ta kanse. God is a God of peace and He always provide our needs. Mao? Ikaapat, the great work. Pag-abot nila dito atong lugar, mga kaigsuonan, gitagbo din sila og na demon possess. Legion ang term nga gigamit. Dili ba na dako nga trabaho? Wala ba mo kabalo nga kanang inyong ginabalik-balikan mga kaigsuonan posible ang demonyo nga naa ng tawhana perting daghana? Pero gumikan kay gamhanan man ang atong Dios nga gipresent niya. Mga kaigsuonan bisag unsa pakadaghan ng demonyo ha. Kung ang Dios mo'y mutrabaho sa kinabuhi anak nga makasasala, kana nga makasasala maghinulsol na ug makabaton na sa tinuod nga kalipay nga sama nato nakabaton usab sa tinuod nga kalipay. Gumikan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Ni adini si Brother Alan Amantiad, when I was a federated PTA president in Iligan City, whole Iligan City. Nahimo kong presidente sa tibuok Iligan City sa Parents Teachers Association. Ang asawag mayor napildi nako. Ang barangay captain napildi kay wala may bayranay. Basta kitang mga alagad sa Ginoo mo apil ganita og mga eleksyon nga way bayranay mudaog ta. Mo nang di na lang gyud ta mo apil og nay bayranay. Pero sa grasya sa Ginoo si Brother Alan Amantiad nakabig diha sa Ginoo. Naasya di ko, na may mga members nato kuyog karon. Trabaho na sa Ginoo mga kaigsuonan. There was a time nga ang akong misis na siya kliyente nga pila to kabuok gasoline station, murag 30 city ka gasoline station. Pero ingko tay sa ma'am kanang mag-istorya ta ma'am. Pananglitan ma'am, moabot nimong kamatayon ma'am. Sigurado ka asa paingon ang imong kalag. Hala sige mig istorya. In short, niingon akong asawa, di gyud ni ma-close deal nga klase sa negosyo. Kay murag na offend man gyud siya. Niingon siya nga amo sang mitingan. Ang akong buot ipasabot, bahala pag di na ma-close deal ng negosyo mga kaigsuonan nga ang lawas ray makaginansya, pero ang kalag di kaginansya. Sultihan ta mo, importante ang pulong sa Ginoo, ang pagwali sa maayong balita ni Kristo, kay walay lain mga kaigsuonan nga makabadbad sa gapos sa kaulipnan sa sala, mao lamang ang maayong balita ni Ginoong Hesus Kristo. Ang iyang kamatayon sa cross, ang iyang pagpaagas og dugo sa cross, mao to ang naglukat nato gikan sa kaulipnan sa sala, ug diha ta nakabaton og tinuod nga kadaugan sa atong kinabuhi. Wala diha sa mga bahandi nga atong nabatunan.
Mao nang dunay gitawag great work. Kung imo gyud nang basaog ayo mga kaigsunan, gisaysay gyud pag-ayo sa Biblia, unsa gyud nga grabe ng tawhana. Bisag bugusan pa mga tangtang. Wala gyud maka-tame niya mga kaigsunan. Pero kay ang atong Ginoong Hesus Kristo, siya man ang manluluwas. Wa gyud nahimo. Na-deliver gyud siya mga kaigsunan. Gumikan sa gahom ni Ginoong Hesus Kristo. Number 5, great things the Lord hath done. Great things the Lord hath done. The commission shared. Ang Great Commission, mga kaigsunan, natuman gyud, nasangyaw gyud, nahatag gyud sa mga tao. Nahatag gyud atong tawhana. After being delivered, the man wanted to stay with Jesus. Di ba nihangyo siya? Ginoo, pwede ba nga kuyog nun ko nimo bi? Ano ba? Mao nang kung tinuod kang naulian na, naapagyod diha, he is in right mind. Naa diha nga verse sa Mark chapter 5 verse 18 to 20. Naa diha mga kaigsunan, kadtong na-possess mga kaigsunan, naa na siya, may nagkaon, may nagpamisti, sinina, okay na. Ang mga tao mga kaigsunan nahibulong pa mo ng ayaw mo kabalaka mga kaigsunan nga daghay mahibulong na unsa ta. Kung sulungon mo sa inyong kaliwat, mga kaigsunan, kay nibalhin mo relihiyon, okay ra na. Kay nakaagipod ko ana. Gisulong ko sa maestro sa kuan. Ako igagawin siya, John. Sa man ka, nadunggan ako nga nibalhin ko no kag relihiyon. Baptist na daw ka. Wala pa gyud ni mo matugad ang imong pagkakatoliko. Gay nibalhin man ka. En ko angkol ka nang autiyo ka nang dili lang ta magistorya na tiyo. Daghan gyud siya gisaysay. Ingon ko niya nga tiyo ka nang pananglit mo abot nimong kamatayon. Gishira na siya at siya, wa lang tay Bible ay. Ko dili pan pwede tiyo. Dili day ka malipay nga ang imong igagaw. Kay di mo ko magigagaw niya kay maguwang siya. Dili day ka malipay nga imong igagaw na usab na. Dili na mo inom, di na manigarilyo, di na magduag tungits, piat-piat o unsa pa ng chikitsa 41. Di ba ka malipay nga gibag-o ko sa Dios? Imo ba dayang ikasakit? Tiyo, dili na tutugutan nga ang atong mga relihiyon mo mahimong pader nga dili na ta magkahiusa. Diya, mag-inom na lang tata. Inom ta, ko nga niundang, siya, ko niundang na ko anak tiyo, ingon siya nga, ha? Siya, unsan lang may mong kalipay? Ayaw mo kabalaka ang ingana. Padayon lang yun kay sa unahan, hinay-hinay, masabtan nimo nga ang Dios lagi mo trabaho. Ang kumama nga mananabtan na save. Daghan pa kung ika-istorya ninyo mga kaigsunan, how the Lord hath done in my life. How great things the Lord hath done in my life. Pero unsay ingon niya, giingnan ni Ginoong Hesus katong naulian na, nga na demon possess. Go home and tell to your friends how great things the Lord hath done in your life. Amen? Mauna mga kaigsunan, great things the Lord hath done. Perteng daghana sa gibuhat sa Dios atong kinabuhi, kung moabot gani sa punto nga ma-discourage ka, maluya ka mga kaigsunan, pamalandungi, unsa kadako nga gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Og dili na nabag-o ining kalibutan na kay bisan pa man katong mga magtutuo nga una kanato, nahiagom usab sa kapaitan ug kasakitan, sama sa ato ang kapaitan ug kasakitan. Gani ang uban nga matay pa pinaagis persecutions. Pero kita mga kaigsuonan, dili ta dapat matinag or maluya sa kung unsa man nga mga problema sa kinabuhi. Gumikan kay ni saad ang Dios nga duna pa siya buhaton sa ato ang kinabuhi. In closing mga kaigsuonan, I appeal to you, brothers and sisters in Christ. We have seen the 5 great things onto the other side, and that other side is the field. And that other side is the will of God, the plan of God in our lives. So ang akong invitation sa matag usa kanato, pinaagi sa pulong siya, the invitation by the servant Jesus Christ, the power in the storm, the peace in the calm, and the deliverance in the work. It all leads to the commission, or responding to what is commanded to us to preach the gospel. The people of Gadara begged Jesus to leave because they feared His power more than they desired His mercy. Mingon na so, depart.
Ilan na noong ipalayo si Ginoong Hesus papahawaon. Imbis mangayo sila kaluoy. Mao nang karon nga kagabihon, kung unsa man kini mga dagkong butang nga gihimo sa Ginoo sa tong kinabuhi. If He has calmed your storm, if He has given you peace, and if He has delivered you from bondage, then you are commissioned to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Lantaw nato, balikan nato kung unsa kadako ang gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi sa usa ka tawo nga na-demon possessed, unya gibag-o siya sa Ginoo og mga kaigsuonan niadto din siya sa iyang lugar og iyang gipublish sa Decapolis ang gihimo nga dako diha sa Ginoo sa iyang kinabuhi. This night, I hope and pray nga masabtan nato nga ang Dios dunay dakong plano sa atong kinabuhi aron nga matuman gayud ang pagwali sa maayong balita ni Ginoong Hesus Kristo. Kay si Ginoong Hesus Kristo mao ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. O pinaagi siyang kamatayon, mapadayag nato ang tinuod nga gugma sa Dios. Kay bisan pa nga kita makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Nabanaw siya sa lubong aron mapadayag usab nga kita nga mga nagsalig niya ang atong paglaom buhi ug ang kalipay nga atong nabatunan tinuod gayud. Amen. To God be the glory. And that's all for this evening. God bless us all. Thank you, Pastor Robina. Manindog tapaliog, let's stand. I don't want to close the service without giving an invitation. Christian, the message, greetings, and to other side. Sa atong kinabuhing Kristohanon, maybe sa imong pagka-Kristohanon, sometimes doon na ta mag-confuse na sa mga problema, mga trials. Kaya nguntag, Kristohanon naman unta kung anong niabot ni mga problema sa atong kinabuhi. Kung musunod lang ka sa Diyos, doon ay dakong butang nga mahitabo sa imong kinabuhi. You can realize that our God is a great God. Sometimes doon ay storm, doon ay wind, nga mo blow ka na ito, atong magtagamtaman sa atong along the way sa atong kinabuhing Kristohanon. Gitugot na sa Diyos na doon ay mga storm sa atong kinabuhi aron makita nato ang gahom sa Diyos kung muduol lang ta sa Ginoo. Christian, bisag unsa nga mga pagsulay nga may tabo sa imong kinabuhi, kung naa si Kristo sa atong kinabuhi, doon ay siya ay tinuod nga kalinaw sa imong kasing-kasing. I don't know tonight, maybe there's something, sa imong kinabuhing Kristohanon. No, doon na kay mga giatubang nga mga storm, problems. Itugot na sa Ginoo aron mailhan nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Naa siya o siya ka dako nga Dios. Mutabang siya sa atong kinabuhi if we trust in Him. If we continue nga musunod sa Ginoo and to the other side. While the piano will play very softly. If God's speaking to your heart, why you will not come, kneel down to the altar, Lord? I know, Lord, sometimes there's storm, there's problem, but Lord, thank you. Kaya mo mong gigiyahan, mo mong gikuyog and to the other side. It's not easy. Mulabang ka o laud. Kitang mga Kristohanon, gusto ta mo stay sa atong lugar. We want to have a comfortable life. But God led us sometimes into the storm so that you will realize that there is God na nag-amuma ka nato. There's no problem in our problem kung ang Diyos naa nato. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for that message, Lord. Greetings unto other side. Doon ay mga dagkong butang ay imong gitagana, Ginoo, and to other side. Dili na mo ni ma-experiensyahan kung dili kami mo adto sa other side. Lord, we need your grace, O God, na kinahanglan kami, Ginoo, sa imong panabang. Tabangi kami, Ginoo. We can move on and we can follow your will.
Thank you, Lord, sa mga problema nga imong gitugot sa among kinabuhi. Lord, wa ko masayo, doon na ba yung mga Kristohanon? They have problems this evening. Lord, speak to their heart. Comfort them. Na sa among mga storm, to move to the other side. Doon ay nagulat nga dagkong mga blessings sa among kinabuhi. Lord, help every believers, every Christian. Salamat, Ginoo, sa imong alagad, Pastor Obina. Salamat sa iyang kinabuhi. Salamat sa iyang pinanggang asawa, sa iyang kinabuhi, Ginoo, nga iyang gihatag niya kanimo. Lord, bless these people. They knelt down, they prayed. In Jesus' name, amen. Amen.